kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami din po ay nasa True TV, sa satellite at signal po yan, Channel 19. True TV Channel 19 po kami. Kaya mas madali tayong mapapanood saan mang sulok ng Pilipinas at saan man sulok ng mundo, present din po kayo. Basta tumutok lamang po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim at maging sa YouTube po. At ngayong araw ng Webes, usapang kalusugan po tayo. Siyempre, every Thursday and Friday, ang katuwang po natin ay ang MX3. Ang ating tututukan mga kapatid, yung tumataas na mga kaso na naman ng trangkaso at iba pang flu-like illnesses. Ayon sa report ng Private Hospitals Association of the Philippines kamakailan, ay tumaas ang bilang ng mga pasyenteng na-admit sa mga paggamutan dahil sa flu-like symptoms. Tuwing panahon ng tag-ulan, abay hindi lang baha at bagyo ang ating inaalala. Kasama na rin dito ang mas mabilis na pagkalat nga ng mga sakit. Kung tutusin, parang simpleng sipon, di ba? At lagnat lang ito sa karamihan sa atin. Pero para sa mga bata, sa mga senior citizens po at immunocompromised, maaari itong magdulot ng mas malalang komplikasyon. Paano nga ba ito maiiwasan? Ano ang mga dapat gawin kapag may sintomas? At bakit napakahalaga ng malusog na pamumuhay? Ilan lamang po yan sa mga katanungang ating sasagutin ngayong araw. Siyempre, hindi mawawala ang ating question of the day. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay may trangkaso? Ganun lang po kasimple. Sali po kayo sa ating discussion. I-post nyo po ang inyong mga sagot sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Diyan po ay pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Oo, ang ating katuwang, ang ating daily supplements dapat na all natural. Iba't ibang produkto po yan ng MX3. Siyempre, hindi rin mawawala sa ating gift pack ang Holy Bible or daily bread, mga kapatid. O, post na kayo Ano ang ginagawa nyo kapag kayo'y tinatrangkaso? Ganun lang kasimple. Post na. Again, sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Mga kapatid, simulan na natin na ang ating talakayan live via StreamYard. Si Dr. Jubert Benedicto, isa po siyang pulmonary critical care specialist. Siya po ay presidente ng Philippine College of Chest Physicians at officer in charge, executive director sa Lung Center of the Philippines. At paglilinaw lamang po, si Doc Benedicto ay hindi po parte ng MX3 at narito po siya para magbigay lamang ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating topic. Magandang hapon po sa inyo, Doc Jubert. Thank you po sa inyong oras. Magandang hapon sa iyo, Cheryl, at magandang hapon sa taga-subaybay nyo. Salamat po sa pag-imbita. Ayun po. Doc Jubert, ayun nga po, sa inyong obserbasyon, abay gaano ba kalala ang kasalukuyang pagtaas ng kaso ng flu-like illnesses natin dito sa bansa? Ah, siguro, malaki kasi dumadami po siya. Tama po yung datos na sinabi ninyo na unti-unti po siyang tumataas o nagki-creep up. Siguro po lalo na po itong nakapas na puro habagat, puro tayo ulan. Siguro po sa clinic tsaka sa emergency room namin po, madalas siguro out of 10 patients, siguro po mga 5 or kalahati Kalahati. doon, flu-like illness po ang kino-complain nila o ang pinapakonsulta nila. Mhm, mhm. Oo nga daw po at saka ang dami daw po or karamihan daw po ng mga emergency section ng ating mga ospital ay halos sa punuan ngayon. Is it something to do does it has something to do with the weather po that we have now? Malamang po, yun po ang dahilan kasi napaka-unpredictable ng weather.
Tapos na simulan niyo nga po yung discussion kanina sa intro ninyo na kapag hindi po siguro maganda ang ating kalusugan or ang ating immune system, 'pag ganito po ang weather, napaka-vulnerable po natin dito sa mga trangkaso or sometimes yung nabanggit niyo po, yung flu-like illnesses. Mhm. Sige, baka nalilito. Marami din ang nalilito eh sa mga kasi maraming katulad na sakit pag flu-like symptoms ano po. Ano ba yung pagkakaiba ng karaniwang trangkaso sa influenza o maging sa COVID-19? Opo. 'Pag sinabi kasi natin strictly speaking trangkaso or flu, yan ay sanhi po ng isang virus, yan nga po yung influenza na virus. So madalas po ang nararamdaman natin, yung nabanggit ninyo, parang nananakit yung katawan, tayo po ay may lagnat o sinat, tapos sabihin na natin sumasakit po yung joints natin, yung mga muscle natin, at minsan po may kasama po siya talagang sipon or upper respiratory illness, yung pamamaos, or para po let's say paubo-ubo. So, nakita niyo po yung description na inilarawan ko, halos matatanong niyo sa sarili niyo, teka parang COVID din 'yan Mhm. kung tutuusin, 'di po ba nung COVID times, diyan tayo parati sinasabi. Kasi tama po, 'di tandaan niyo po nung COVID times nasasabi natin 'di ba, magpakonsulta kayo 'pag may parang flu-like illness ka, baka kailangan nagpapa-test ka nung time na yon kasi kung may flu-like illness ka. So pareho po talaga. Siguro po sa COVID naman, mas na madami po ang nakikita natin yung typical na simptomas, yung nawawalan po ng pang-amoy or panglasa. So 'pag may mga gano'n pong sintomas, puwede ko pong masabi siguro I'm likely leaning towards a diagnosis siguro na presumptive COVID 'yan rather than the typical influenza or flu po or trangkaso. Mhm. Bakit po mas mataas yung risk ano? Kanina nabanggit din natin mas mataas yung risk sa mga chikiting or sa mga senior citizens at meron do'n din sa mga, may existing health conditions or yung mga immunocompromised. Po, yung mga immunocompromised, comorbidities, na-mention niyo nga po yung matatanda, extremes of age, yung mga chikiting, kasi po talaga immune system po talaga yung tinatamaan nila. So yung mga natutunan po siguro nating lessons nung COVID times, tandaan po natin 'pag pumasok po yung virus, kasi virus din naman yun sa COVID. 'Pag pumasok itong virus ng let's say sa flu, hindi lang po talaga ang virus per se yung meron pong sanhi 'no, yung nagko-cause ng, pagsasakit, mga nararamdaman natin, kundi po yung pamamaga na ginagawa niya. So, bilang reaksyon po ng katawan natin, sana mas maganda pong labanan natin 'to kaya po madalas tayo po ay may parang inflammatory cascade na tinatawag or pamamaga po sa cellular level kasi po parang kino-call into action natin dapat yung pong ating mga defense mechanism. No, yung matanda, yung may mga comorbidity, sabi niyo nga po immunocompromised. Sabihin na natin yung may mga cancer, yung mga may dialysis, dinadialysis, yung mga chikiting, hindi po kasi masyadong well-developed yung kanilang immune system or sabihin na po natin hindi po perpekto yung pag-function ng kanyang immune system. So kahit kino-call siya into action po ng ating katawan, hindi po siya nakaka-develop ng appropriate or adequate immune response na tinatawag. Kaya gustong-gusto siya ng mga virus kasi mas namumuhay po sila, yung inflammatory cascade na na-create nila, actually kasi nga insufficient po yung amount ng defense mechanism. So mas lalo po silang nagde-divide. You can see na you can anticipate na mas marami pong pagpunta niya sa iba't ibang organ system. Kaya po talaga ang madalas po na nakikita natin na o ospital o yung tinatamaan ng matitindi, yung mga nabanggit niyo pong may risk factors. Mhm. Bakit po, ano po yung mga pangunahing posibleng komplikasyon, Doc Joubert, ano, ng trangkaso na dapat bantayan? At lalo na nga po dito sa mga vulnerable o itong mga high risk po natin na mga seniors, mga bata at may mga at immunocompromised po ang kondisyon.
Unang-una po diyan kasi madalas po ang pasok niya naman po inhalational or respiratory. Mm. So, dapat po talaga ang una pong nangyayari, siyempre baga po ang naapektuhan niya or yung pinansisimulan ng lahat. So, ang nangyayari po madalas yung nasabi niyong complication, pupuwede po yan talagang magkaroon ng pulmonya, 'no, dahil po sa baga. Aside from the viral pneumonia, pupuwede pong dahil immunocompromised na siya, di mas lalo pong nadagukan yung immune system niya, mas magiging susceptible siya sa bacterial pneumonia na tinatawag. So isa po yan sa complication niya. Pupuwede po siyang magkaroon ng viral pneumonia or bacterial pneumonia on top of the viral pneumonia. Tapos 'pag ang ibang organ system po tinamaan kasi nga po hindi siya makontrol or Mhm. ma-contain sa immune system natin, so pupuwede po lahat na pamamaga na mai-imagine natin. So yun po yung tinatawag na mga myocarditis or pamamaga, let's say, ng muscle sa puso, or pericarditis, yung pamamaga po naman ng balot ng puso, pneumonitis, yung pamamaga po naman sa may baga, or pleuritis, yung pamamaga naman po, let's say, sa balot ng baga. Pupuwede rin pong gastroenteritis, viral gastroenteritis. So pupuwede po 'yun mangyari din. Lahat po ng organ system ngayon pupuwedeng maapektuhan kasi nga po hindi siya Hmm. na-contain in the first place. So we Mhm. consider it po as complication. Okay, balikan natin yung mga senyales, sintomas na siguro po, Doc Jubert, karamihan po na 'pag ganyan ang nararamdaman, yung may joint pains, 'di ba? Inuubod, sinisipon, medyo may lagnat, laging sasabihin, "Naku, papahinga ko lang 'to, napagod lang ako." Um, Kailan na dapat? Ano yung may iba pang partikular na mga senyales, sintomas na, teka, hindi puwedeng sa bahay ka lang magpapahinga. Or 'pag may mga ganito na kaagad na simptomas, talagang kailangan pong magpakonsulta. Tama po kayo kasi, tamang reaksyon po 'yon para sa akin bilang espesyalista, na kung nararamdaman niyo ng may sinat, pananakit ng mga kasukasuan, mga muscle or myalgia, siyempre ang tendency talaga natin dapat ipahinga naman po talaga. Siguro po, kailan po natin medyo worrisome na yung nararamdaman, number one po, kung yan ay ordinaryong trangkaso at maganda po yung immune system ninyo, siguro po in 2 to 3 days, mas makikita mong gaganda po talaga ang pakiramdam mo. Ibig sabihin, symptomatic treatment lang, magbibigay ka lang siguro ng gamot para sa sinat or para po sa pananakit ng katawan. Pero pag pumatak na siya, second to third day, teka lang, parang hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ko. Or worst case, mas lumalala. Ngayon, meron ng panghihingal. 'Pag may pulse oximeter kayo, yun pong bumababa na sa 90 yung inyong O2 sat. Yun po mga worrisome symptoms na yun dapat hindi na po i-take for granted, especially kung kayo po ay may comorbidity or vulnerable na tinatawag. Siguro po dapat yon magpakonsulta na po kayo at dapat po magpatingin na kayo sa doktor, kung hindi po magpunta po sa emergency room para mas ma-work up kayo or para po mas tutukan. Lalo na po titignan natin yung status ng mga comorbidities ninyo. Mhm. Pero kung ordinaryo lang po, paano natin mako-consider na ordinaryo lang yung trangkaso? Or kasi 'di ba naririnig natin, uso kasi, trangkaso lang 'yan. Tama, 'Di po ba? mm. Ano rin po yung siguro for the first few days, siyempre talagang kung gusto mo, kung puwede nasa bahay ka lang magpapahinga. Ano yung mga puwede natin agad gawin na na, paunang lunas, Doc Jubert, habang you decided to, observe and rest muna sa bahay for the, like, first, 2 or 3 days po? 2 days, yeah. Ah, Tama po kayo, maganda po ipahinga siya. 'Pag sinabi nating ipahinga, ipapahinga niyo talaga, itutulog siya. Itutulog, Hydration is very important. okay. Tubig po, tubig tayo 'no. Tapos kung saka-sakali po, yung na-mention ko kanina, symptomatic treatment, ibig sabihin po magpa-paracetamol, yung mga iniinom nating gamot Mhm. para po sa lagnat or sinat.
yes, you can take pag wala namang contraindication sa inyo, mga pain reliever or Mhm. muscle relaxant na tinatawag, no? Mhm. So yan po yung mga commonly nasa bahay po siguro natin, mga mefenamic acid, mga ibuprofen para po sa myalgia or yung mga joint pains na Mhm. tinatawag. Ngayon, uminom ka na ng maraming tubig, tapos ipinahinga mo na kasi nga po yung overall sense of well-being mo pangit, maganda po Mhm. itulog. Ta You can see na kung sakasakali pong maganda ang recovery ninyo at yan po ay ordinaryo, 'pag kayo po ay nakatulog at nakagising, parang you feel na kahit papaano yung sense of well-being niyo maganda-ganda, hmm, nakakabawi. Siguro po yun ay senyales na ordinaryong trangkaso lang yan, maganda po yung response ninyo. So you just need additional time po siguro para mag-rest, mhm. tsaka yung hydration ma-ensure po natin. Siyempre 'wag rin po nating kalimutan kahit po minsan wala kang ganang kumain, sana po small frequent feeding. Kung po puwede kumain ka talaga, I will parang advice na 'wag muna yung mabibigat, yung Mhm. madali lang pong higupin. So Sup sabaw po 'no, para Lugaw. sabaw is good 'no. Puwede po bang Lugaw lugaw, po yung okey lang? madaling lunukin. Oo. Okey lang po, madali po siyang lunukin. Pero siguro small frequent feeding. Kasi siyempre ang gusto po natin well-nourished rin kayo. Tandaan po natin kayo ay lumalaban sa isang virus tsaka po dun sa pamamaga or inflammation na ikinasanhi po nito dahil nga po nakapasok siya sa katawan niyo. So Mhm. those are the things po na puwede niyo pong gawin aside siyempre obserbahan niyo kung kamusta po yung response niyo dun sa Mhm. symptomatic treatment. Doc Jubert, 'pag ano medyo, sinisipon-sipon or minsan nakakaramdam ka na na sinasabi 'di ba, naalala ko yung mom ko parang gusto ko na ubuhin na may plema parang ang tigas-tigas, parang it's yung dry cough ba or parang wala pang plema so mas masakit. Sabi, "Puwede ba 'yan yung mga suob, ayan magpapausok ka." Ah, Would you recommend that? I mean, or warm water with lemon, yung mga ganun po. yung meron na pong pag-aaral sa warm water with lemon, meron na pong pag-aaral diyan na kahit papaano po napabibilis po yung recovery niyo because po yung lemon po talaga marami po siyang properties, Aha. 'no, in itself. So yun po siguro makakatulong. Yung pong sinasabi niyong suob, yung parang nagpapa-steam po siya 'no, Aha, tapos steam. na Mhm. kinukumot niya 'no, Mhm. sinusukluban niya ng kumot 'no. Hindi po siya masyadong maganda in a way kasi po tandaan natin may pros and cons siya. Siguro po number one, 'pag kayo po ay nakaganon, so yung init o yung steam, mas kulong po siya. So baka po masyado pong mainit. Tandaan po natin napaka-sensitive ng mucosal lining po ng respiratory tract natin. So baka po mas lalong dangerous po dahil siyempre Ah, yung heat concentrated, 'di po ba? hindi Concentrated. controlled, So oo. yes, opo. So, kung saka-sakali, yes, it can give to some relief lalo na po kung barado yung ilong. Pero kung isusuob niyo po siya na talagang isusukob ninyo, tandaan niyo mas concentrated po yung heat, baka po rin naman ma-injure po dahil Mhm. tandaan niyo namamagana po yung inyong mucosa lining, namamagana siya. So, nagiging manipis na po yung lining na yan. Tapos kung Hmm. saka-sakali baka puwersahin mo pa yung pagsinga mo or Aha. pag-ubo. So baka po masugatan or magkaroon po ng mga micro tear yung pong nasal passages natin or maskin po yung sa throat. Mabalik po tayo dun sa na-mention niyo, Miss Cheryl, tungkol po dun sa, naku sana magkaroon na lang ng plema at mailabas ko na, Oo. mas gaganda yung pakiramdam ko. Ah. So yun po kasi yung ganong pakiramdam, tandaan po natin kasi namamaga po yung daanan ng hangin. Ang Mm. tendency po ng daanan ng hangin 'pag namamaga, nagluluha po 'yan. So, ibig sabihin po, nagpo-protect siya sa sarili niya, kaya may nilalabas siyang parang mucus na covering. Ang problema po, habang namamaga yung daanan ng hangin ninyo, hindi naman po siyempre makakalabas yung mucus na produce ng katawan ninyo. Kaya ang pakiramdam ng pasyente, naku, mailabas ko lang 'to, gaganda na. Ang ma-advice ko po sa mga gano'n, siguro ang kanilang dapat pong inumin is yun pong mga tinatawag natin para sa pamamaga. So, paracetamol can do. Yung mga sometimes po, yung anti-allergy can also do it. Kasi po,
mayroon na ring histamine component yan, kaya po namamagay daanan ng hangin. Bago po siguro bibigyan ng mucolytic or pampalabas ng plema. Kasi kung bibigyan lang po natin ng pampalabas ng plema, namamaga naman yung daanan ng hangin. So, hindi rin po adequately makakalabas yung plema. Mhm, mhm. Gaano po katagal yung recovery? Sabi niyo nga po, kung sa unang araw ginawa mo na, nagpahinga ka, pahinga mga kapatid ha, hindi yung pahingang nakaupo ka pero nakatutok ka pa rin sa mga gadget. Hindi yan pahinga. Tama, tama po. Yun talagang pahinga. Siguro ipikit niyo yung mga mata niyo, talagang mag-relax kayo, listen to worship songs, yun talagang Tama. makakatulog ka, yung makaka-recover. Hindi lang yung physical, minsan kasi pati yung utak kailangan din ipahinga. Parang holistic mo na yun dating, di ba? Hindi lang yung tapos sabi nga ni Doc, yung kung ano man yung simptomas, pwede mong inuman ng gamot and then you feel better the following day, no, Doc? Kita mo, uy, may improvement, trangkaso nga to. Okay, kung ganun po, gaano pa rin katagal yung dapat na sasabihin mong, okay, I'm recovered or pwede na akong bumalik sa trabaho. Kasi sa atin minsan, 2, 3 days, okay na to, medyo may sipon-sipon, ubo-ubo pa, pwede na to, okay naman na yung ano ko, medyo masigla na ako, pasok na ako, sayang. Opo, tama po kayo diyan. Usually po talaga kung nakaka-recover po kayo, talagang 3 days po is optimal na, 3 to 4 days po. Ibig sabihin nagpahinga ka mga around 2 to 3 days, 'di po ba? Ipinahinga mo. Tama kayo, Miss Cheryl. Pahinga in the strictest sense and I fully agree with you na dapat holistic po siguro ang ating pahinga, hindi lang po physical, para po ma-relax yung lahat po ng aspeto ng katawan natin. So siguro po in 3 days time, yes, pupuwede na po kayo kung gumanda na po ang pakiramdam ninyo. Pero kung meron pa ho kayong ubo-ubo, 'wag lang po natin kalimutan na yung mga basic things po. So yung mga cough etiquette. So siyempre Yes. cover mouth pa rin. Tapos kung saka-sakaling may plema, hindi po natin alam kasi kung may infeksyon yun o yun lang yung pamamaga sa daanan ng Mm-mm. hangin ninyo at nilalabas nyo siya. So Mm-mm. hindi lang po kayo dudura kung saan-saan siyempre. Dumura sa tissue bago po itapon or sa inodoro bago nyo po i-flush. No? So basic cough etiquette lang po. Tsaka siyempre yung frequent hand washing will help a lot, especially if you are in that recovery stage, just to assure na hindi rin kayo makahawa sa iba. Mhm. Dahil ang trangkaso nakakahawa. Ma Tama po. Ayan, opo. Yung mask, I'm sure lahat pa rin tayo. Ako, alam nyo, Doc, after nung COVID, hindi na ako nawawalan ng mask. Lalo na pag alam kong susung ako sa maraming tao, sinisiguro ko na lang na may mask, lalo na pag ganito, nagkakaedad na, nasa 50 na pataas. Kasi nung mga bata-bata, mga 20, parang sige lang, walang pake, 'di ba? Malakas ang immune system pero hindi pa rin If you know, ayan, be ano na lang po, considerate mga kapatid. Kung alam nyong masama yung pakiramdam nyo, I know, lahat tayo minsan guilty na minsan ayaw natin lumiban sa trabaho or sa pasok sa eskwelahan, kahit na medyo masama yung pakiramdam natin. Pero kung alam nyo na, at least isipin nyo po na hindi kayo makahawa. Kung pinipilit or matigas ang ulo pa rin natin na gustong pumasok, i-consider nyo naman po yung mga makakasalamuha nyo. So at least, magdala po tayo ng mask para hindi na tayo makahawa. Pero at saka sa bahay, hindi porket nasa bahay ka, if you're not feeling well, wala ka na rin naman pakialam sa mga kasama mo sa bahay. So, as much as possible, you isolate yourself. And then, ano pa ba, Dok? Yun, yung kung may masama yung pakiramdam. Or unless na Yung kayo'y hand katulad, washing, hand hand washing. washing is very important. And siguro kung ganito, 'di ba, Dok, mataas nga yung bilang ng mga may trangkaso ngayon, na hindi po lahat ay magiging considerate to protect yourself. Kung alam nyo maraming tao, kulob, 'di ba? Mag-mask na rin po kayo. Hindi nyo naman susuot yan ng the whole time. But, protect yourself lalo na pag mararaming
tao, like sa elevator, hindi mo naman alam kung kailan may biglang babahing diyan. Hindi mo naman matitiis yung masiske. Yung tao rin na babahing, hindi naman niya alam kung kailan siya mababahing, kung nagkataong may virus pala yon. So, yun lang, mga paalala muli, kasi baka nakalimot tayo, masyado tayong maingat during the COVID, na inisip natin na ngayon, okay, wala ng COVID and then that's fine. Pero hindi eh. May tulong pa rin po yung mask, yung frequent washing of our hands. Napakalaking bagay pa rin po yan sa iba't iba pang sakit. Katulad po ng trangkaso at pananatiling siguro Dok, pinakakailangan doon, panatilihing malakas ang resistensya. So pag-usapan natin yan. Ayaw nating magkasakit. Mas lalong ayaw na lang natin magkasakit. So paano natin iiwas yung ating kalusugan yung ating pangangatawan na magkasakit, mga kapatid. So sali po kayo again sa ating discussion. Babalikan po natin si Doc Jubert. At kung kayo po may mga gustong ikonsulta kay Doc Jubert, may mga senyales, sintomas kayong gustong i-consult, maari po kayong mag-post sa ating FB page, mga kapatid. Sagot Kita with Cheryl Cosim. Or pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines for free consultation with Doc Jubert Benedicto po, or mag-post nga po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Or sumali po kayo sa ating question of the day, sagutin lamang anong ginagawa nyo pag kayo tinatrangkaso. 5 ang pipiliin po nating magkamit ng gift pack, mula po yan sa MX3. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ng MX3. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. At ito ang Sagot Kita, katuwang ang MX3, ang ating question of the day. Ano ang ginagawa nyo kapag kayo ay may trangkaso? Post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Mamaya po pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kasama pa rin po natin Dr. Jubert Benedicto, ang ating pulmonary critical care specialist for today. Doc Jubert, so ayan po, ano yung mga simpleng lifestyle choices na makatutulong po para palakasin yung ating resistensya laban nga sa flu, dahil mas mahal ang magkasakit? Certainly po, napaka-importante niyan na lifestyle changes. Pero yun na nga, madalas sabi nga namin mga doktor, madali lang siya i-advise, pero yung compliance o yung pagkakatupad nito, yun siguro ang challenge. Number one po, so yung parati naming sinasabi, healthy food po ang ating kakainin. So kung pwede, iwas po talaga sa matataba, maaalat. Tama po yung sinabi ng mga lolo't lola natin. Gulay pa rin po at prutas is the way to go. Tapos siguro more of white meat. Pangalawa po, always stay hydrated. Lalo na po sa weather natin ngayon, napaka-unpredictable. Pag uminit, grabe rin. So yung hydration, wag po natin i-take for granted. Tubig po, ang maganda talagang inumin. Hindi po soft drinks, hindi mga sweetened beverages. Yung kalaban namin mga pulmo, bawal po ang sigarilyo, bawal ang vape. So kung hindi pa ho kayo nagtatry manigarilyo or mag-vape, please, wag na ho kayo sumubok, kasi certainly ang isa pong binabanatan ng mga ganito pong paninigarilyo or pag-vape, yung immune system din po natin. Lalo na po sa condition po ng inyong baga as a defense organ. No? Siyempre, wag po natin kalimutan yung tamang exercise. Usually po, ang ina-advise ko talaga sa mga pasyente ko, hindi nyo naman po talaga kailangan mag-gym or what, no? Mas maganda pa rin po yung isotonic exercises, paglalakad, pag-swimming, pag-bike, pag-jogging. Pero certainly, ayaw ko po kayo maging katulad naming ibang doktor na weekend warrior lang. Ibig sabihin, to yung weekend, doon lang babanat. So, if you can do it, let's say 30 to 40 minutes per session, 4 times a week, yun po yung magandang exercise routine para po sa ating katawan. At huwag po natin kalimutan yung tamang pagtulog po, enough sleep. So, kung po pwede, yung sinasabi po nila, 7 to 8 hours of sleep per day will be really good for our immune system po.
especially po sa cells natin. So yun po yung mga magagandang lifestyle changes po pwede po nating gawin para po ma-boost yung ating immune system, especially during these times. Mhm. At, doon po sa mga Doc, bago kayo i-let go ha, narito po kasi may mga tanong din yung ilang mga kapatid natin. Bigyan daan ko lamang po. Si Just Kids Amaya, may history po ako ng tuberculosis pero naggamot naman na yon. 6 months, 3 years. 3 years na po, for 6 months siya naggamot. 3 years na po ngayon, pero meron pa rin akong pag-ubo at minsan parang laging may nakabara po na plema sa lalamunan ko. Normal po ba yon? Baka po kasi may tinatawag kayo na post-TB bronchiectasis. Ibig po sabihin, yes, hindi na po kayo TB, hindi na po kayo nakakahawa, pero po yung daanan po ng hangin natin or yung tubo ng daanan ng hangin na naapektuhan po ng TB, kahit po naghilom yon, hindi na po siya patag. Baku-baku na po siya. Ang tawag po namin dyan, bronchiectasis. Ngayon, ang problema po, pag may ganon, ayaw na ayaw po ng baga natin na hindi patag. So anong ginagawa po niya? Ang reaksyon po niya, magkakaroon po ng plema in an effort para po patagin yung baku-bako na daluyan po ng hangin, especially yung maliliit na parte. Kaya po ang pakiramdam ng mga pasyente, ano ba to, parati na lang ako may plema, hindi ako nawawalan ng plema. So number one, hindi po naman yan nakakahawa, lalo na kung kayo ay negative na po sa inyong sputum AFB na tinatawag. Ang kailangan niyo lang pong gawin is dapat maging well hydrated lang po kayo. Tapos siguro po in some individuals makakatulong po yung pagbigay ng mucolytic o yung pampalabas po ng plema. Mhm. Eto si, okay, ang dami. Ayan, si CJ Fernandez. Ang pneumonia po ba ay mas nalalaman kung titignan sa stethoscope kaysa sa chest x-ray? Ano po bang mas magandang paraan para makaiwas malabanan yung tinatawag na walking pneumonia? Number one po, ang pneumonia po talaga, to be strict about it, dapat po may changes na po kayo sa X-ray na compatible with a pneumonia. Pag pinapakinggan po kayo ng doktor sa stethoscope, tinitignan lang po namin yung pasok ng daanan po ng hangin sa inyong baga, sa kaduluduluhan. Kaya po yun yung pinapakinggan naming area po sa inyong likod, sa harap. So ang napapakita lang po dun, madalas po dalawa po talaga yung kailangan namin, X-ray tsaka po yung physical exam findings. Yung pong walking pneumonia na sinabi po ninyo, ang pag-iwas po diyan, healthy lifestyle pa rin. Kasi sinabi natin walking pneumonia, yun po yung mga madalas ang sanhi niya at typical na organism. So hindi po ganun katindi yung banat po sa ating baga. Kaya nakakapaglakad pa, hindi ganun ka debilitated ang isang pasyente. Pero pag tinignan po natin sa x-ray, pag pinakinggan kayo ng doktor, may pulmonya na po kayo. So healthy lifestyle pa rin yung nasabi po natin kanina, best way to prevent it. Mhm. Doc, gaano kahalaga? Kasi marami pa rin takot sa magpabakuna. Naririnig natin yan, pag flu season na, ay, dapat nagpabakuna ka na or yearly, dapat nagpapabakuna ka. Bakit mahalagang proteksyon ang flu vaccine? Lalo na po sa panahon ngayon. And when's the best time to So, get it? opo. So, madalas po kasi yung flu vaccine, tama po kayo, Miss Cheryl, every year po siya. So, it's an annual vaccine. So, ibig sabihin po, once per year siya. So, madalas po talaga, ang pangako po ng flu vaccine, hindi porket binigyan ka ng flu vaccine, buong taon na yun, hindi ka magkakatrangkaso. Hindi po yan yung pangako ng bakuna. Ang pangako po ng bakuna, pag ikaw ay nabigyan po ng flu vaccine, kung ikaw ay magkakatrangkaso, hindi po siya ganun kalala. So yung siguro po ninyong nararamdaman na usual, naku, ang sakit-sakit ng kasuan ko pag may trangkaso, ito po hindi po maaring mabawasan yung ganong nararamdaman. Yung usual na let's say 5, 6 days bago ka makarecover fully sa isang trangkaso, siguro dahil nabakunahan ka, 3, 4 days lang, okay na ang pakiramdam mo. Now, when is it the best time to get it?
So usually po talaga ang gusto po namin bago mag-flu season. So sa Pilipinas po dalawa yung seasons na yon. Bago po mag-June, so 'di ba tag-ulan po kasi at bago po siguro mag-October kasi nga po yun naman po ay malamig, 'di ba nagki-Christmas season. But having said that, ang advice ko po talaga sa mga pasyente ko, you get it the soonest time it will become available. Usually po sa Pilipinas, tatandaan nyo lang po, bandang April, Holy Week time, dun po siya nagiging available. Hindi nyo po kailangan tandaan yung eksaktong petsa kung kailan po kayo binakunahan para sa flu. Hindi, kunyari, binakunahan kita ngayon, October 9. Hindi porket sa 2026 maghihintay ka pa ng October 9 bago ka magpabakuna. Ang rule po natin, basta maging available siya, ang protection niya po kasi for that particular year. So kung maging available na siya, as I've mentioned, bandang April po, dito let's say sa Pilipinas, kunin nyo na po kaagad. Lalo na po yung mga vulnerable sectors natin tulad ng mga senior citizen at yung may comorbidities. Mhm. Habol ko po si Joey Del Rosario. Doc, may pag-asa pa bang gumaling ang COPD? Ang COPD po kasi ay pangmatagalang bara sa daluyan ng hangin. So yan po yung mga emphysema or chronic bronchitis. 'Pag may COPD po, ang maipapangako po sa inyo ng gamot kasi madalas po siya ay mga permanenteng pagbabago na sa daluyan ng hangin or sa architecture mismo ng ating baga in the case of emphysema. Sa pamamagitan po ng gamot, ng inhalers, you can function as normally as possible. So may pulmonary rehab po, isa sa pinakamagandang intervention, hindi necessarily gamot, tamang paghinga, tamang ehersisyo so that you can still be active even po pag may COPD. So yes, you can learn to live with COPD at pipilitin po nating hindi po madalas ang atake niya. Doc Jubert, bitin, pero sana maulit po ito. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Miss Cheryl, sa pag-imbita at definitely sa ating pong tagapakinig, healthy lifestyle. So gusto ko lang pong i-emphasize ulit, wag po manigarilyo, wag mag-vape. Miss Cheryl, just invite me if meron pa ho tayong session in the future. Oh, I'm glad po to hear that. Thank you. Yan po si Dr. Jubert Benedicto, Pulmonary Critical Care Specialist, Presidente po ng Philippine College of Chest Physicians at OIC Executive Director ng Lung Center of the Philippines. Break tayo na maiksi mga kapatid. Huwag kayong bibitaw. I-announce na natin ang 5 winners ng gift pack mula po sa MX3. At mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ang ating question of the day, ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay may trangkaso? Dito po tayo sa inyong mga mensahe. Katulad, ito si Anthony Guerrero. Ang ginagawa ko po, pag may flu ako, umiinom po ako ng maraming tubig at natutulog ng maaga. Very good. At syempre, MX3 everyday. Yes. Pwede po yan 2 to 3 times a day yung capsule. Yung MX3 Plus po, pwede yan kahit once a day mga kapatid. Ayan, si Greta Chen, umiinom po kami ng maraming tubig at more sabaw, tama. Yung malinaw na sabaw, with lots of veggies, perfect. Ayan, mahilig din po akong maglagay ng luya sa mga lutuin. Si Liza Modesto, pag ako po nagkakatrangkaso, naglalaga ako ng luya. Pagkakulo, lalagyan ng kalamansi. Yun ang iniinom ko. Si Rowena Lorenzo, hydration. Tapos iinom po ng gamot, magpapahinga kasi para mapalakas ang immune system. Si Kyler Del Castillo, ang ginagawa ko, kumakain ako ng mainit at masustansyang arroz caldo, sarap. Na maraming luya, ako sarap. At nilagang itlog. Inom ng gamot sa tamang oras at magpaaraw tuwing umaga. Mag-ingat po tayo pabago-bago ang panahon. Keep safe everyone. Si Elfa Soliva Vargas. Kami po, nakasanayan na namin yung magsuob o tuob. Ayan, sabi nga po ni Doc, okay lang, basta wag niyong masyadong kukulubin kasi baka masunog. So yung tama lang.
tama lang yung distance, make sure tama lang yung distance, lalo na po pag ginagawa yan sa mga bata, baka matabig yung mainit na tubig. So, maging maingat lamang po tayo sa paggagawa o pagsasagawa ng suob. Ayan, naglulugaw po kami, lagyan ng konting asin at magtalukbong ng kumot. Ayan, mabilis lang nawawala. Ayan, si Mark Mendez. Ayan, thank you at salamat po sa inyong mga mensahe, mga kapatid. Paano nga ba nakakatulong ang MX3 laban sa trangkaso at flu-like illnesses? Ito ay gawa po mula sa mangosteen at may taglay na xanthones na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at sa paglaban sa mga sakit. Pero tandaan, hindi po gamot ang MX3, suporta po ito. Ito po ay daily supplement na pwede nating katuwang araw-araw. Kaya't importante pa rin ang tamang tulog, pagkain ng masustansya at pagpapabakuna laban sa flu. Kaya mga kapatid alagaan po natin ang ating kalusugan. Dahil sa panahon ng sakit, mas mainam na handa ang ating katawan. Ang ating pangangatawan ay biyaya. Kaya alagaan po natin ito. Maging katuwang mo sa bawat araw ang MX3 capsule. Dahil sa buhay na puno ng hamon, kailangan nating maging malakas, masigla at may pananampalataya. Maging healthy, be inspired with MX3 sa MX3. Dito ako believe. Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, CJ Fernandez, Mark Mendez, Elfa Vargas, Tyler Del Castillo at Greta Chen. Kayo po ang winners natin today. You're welcome. October 9. Ayan, October 9. At i-post nyo lamang po yan or mag-send po kayo pala. Mag-send po kayo ng direct message sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Sa mga nagpa-follow up po, konting pasensya lamang po, but you may do a follow-up. Ganun din po ang gawin nyo. Mag-message po kayo ng diretsyo sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Mga kapatid, salamat po At iniimbitahan namin kayo, of course, lahat ng kapatid. Iniimbitahan namin kayo para sa isang fun run. Ito po ang pinakahihintay nyo na Run for Life hatid ng MX3 at Dimery Foundation Incorporated sa pag-organisa ng RSRJ Event Management at pakikipagtulungan ng SM Supermall. Gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya bit-bitin na po ang buong pamilya. Kami po buong Sagot Kita team. Ayan, makikisali po kami dyan. Magkakaibigan, magkakaopisina para makiisa sa Run for Life event. All proceeds, mga kapatid, will go to Dimery Foundation para po suportahan yung livelihood, education, feeding, and lifestyle change trainings. Let's run together, not just for fitness, but for life and hope. See you there, mga kapatid. At para po magparehistro, ngayon pa lang magparegister na po kayo. I-check nyo lamang po yung link sa MX3 Natural Supplement website or FB page po. Makikita nyo yan or ipopost din po namin yan sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Siyempre, magkikita-kita pa rin tayo bukas. Sagot kita, sagot tayo ni God. Katuwang ang MX3. Bukas po yan every Friday. God bless everyone. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita.